Naglibot ngayong araw ang grupong Scrap Pork Network para ipanawagan ang pagpapatalsik at pag-aresto sa mga mambabatas na nadadawit sa pork barrel scam. Samantala, tinatapos na ang panukalang magsusulong ng People's Initiative para ibasura ang paggamit ng pork barrel. May report si Tina Panganiban Perez. Tanda, pogi, sexy, at lahat ang guilty. Kasal! Ngayong araw ng kagitingan, maging bayani rin daw sana ang mga Pilipino para sa kapakanan ng inang bayan. Yan ang panawagan ng grupong Scrap Pork Network. Kanina, kung todo costume silang sumugod sa Mega Q-Mart. Nag-post pa nga sila sa tindang karneng baboy bilang pagkutya raw sa Pork Barrel Fund. Anong ginawa nila? Yung mga nangurap po. Mga nangurap. Sa tingin nyo ba, ikaw nagtatrabaho ka ng ang laban mo, tama, napapawis ka? Napapawis po ako para kumita. Ang para kumita sila, Opo, nagnanakaw sila. Okay yes, ba yun? tama po. Hindi po Hindi tama. po tama. So dapat sila ay, Mag-resign. pagka nag-resign, dapat sila ay Kulong. ikulong. Tumungo rin sila sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan. Hinikayat nila ang mga naroon na pumirma sa dalawang petisyon nila sa change.org. Ang una, para mapatalsik sa pwesto sina Senators Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. At ikalawa, para maaresto ang mga naturang senador at mapiit sa ordinaryong kulungan. Kung kinakailangan, handa raw silang magbalik lansangan para labanan ng katiwalian, gaya ng ginawa nila noong Million People March. What we are saying is that meron din naman karapatan ang taong bayan. And yung karapatan natin is para protektahan natin yung kaban ng bayan dahil pera natin yan. Hindi naman tayo bobo, hindi naman tayo bulag o nagbubulag-bulagan o bingi o nagbibingi-bingihan. Hindi tayo bobo o nagbobobobohan. Pinag-aaralan natin lahat yan. At ako, ang opinion ko, ang desisyon ko, guilty sila. Hindi na nagbigay ng komento ang kampo ni Enrile. Hindi naman daw magbibitiw si Estrada. Hayaan na lang daw umiral ang tama at legal na proseso. Habang si Revilla, ipinakibit-balikat lang ang petisyon. Para sa Transparency and Accountability Network, dapat daw may makulong na malaking isda, kalaban man o kaalyado, para na rin umano makumbinsi ang publikong seryoso ang kampanya kontra katiwalian. It's just too big for no one to be found guilty and put behind bars. They should be big fish. Kasi kung puro small fish, small fry ang makukulong dito, the public won't be satisfied. Ayon pa kay Lasatin, malakas ang kapangyarihan ng ordinaryong mamamayan para maimpluwensyahan ang kinabukasan ng bayan. Sa labas ng eleksyon, pwede rin daw sumulat sa mga opisyal o magsimula ng People's Initiative. So tayo talaga ang boss, ang pulso ng bayan, ang dapat sundin, no? Lalong-lalong na ng mga namumuno. Sa katunayan, tinatapos na ng multisectoral groups ang panukalang magsusulong ng People's Initiative para i-abolish ang paggamit ng Pork Barrel Fund. Kasama rito ang iba't ibang people's organizations, NGO, academe, alagad ng simbahan at religious groups. Oras na matapos ang panukalang batas, isasalang daw ito sa People's Congress. Kapag aprobado na, saka mangangalap ng lagda. Ang kailangan, 10% ng registered voters sa buong bansa at 3% sa bawat congressional district. Kapag naabot na ito, isusumite sa COMELEC ang kopya ng panukala para magpatawag ng plebisito. Dito pagbobotohan kung payag ba ang mga mamamayan na gawing criminal act ang pakikialam sa Pork Barrel Fund. Tina Panganiban Perez, GMA News.